sa kwento ng kape, may usapan na seryoso pero may halong ngiti. Real talk tayo, walang paligoy-ligoy. Kung tama-tama, di tayo lalayo-layo. Nakakatawa minsan pero malinaw ang punto. Boses ng masaya ng ating kwento. Tindig, tapang puso sa laban, pero marunong din tumawa kahit saan-saan. Let's do this, para sa bayan, tayo'y mag-aisa. Hawak kamay lang, wala man o seryoso. Laban na isa, para sa kinabukasan sa ating bansa. Let's do this, para sa bayan, mula vlog hanggang sa totoong labanan. Tawat talino, yan ang ating armas. Let's do this hanggang sa wakas. Walang takot magbitaw ng salita, kahit minsan medyo makulit pa. Kung may mali, sige itama natin. Kung may tama, wag natin bitin-bitin. Sa mic, sa live o kahit sa kanto, may halong jokes pero may tamang tono. Palaban pero may respeto sa laban. Tulad ng araw, lagi kang asahan. Let's do this, para sa bayan, tayo'y mag-aisa. Hawak kamay lang, wala man o seryoso. Laban na isa, para sa kinabukasan sa ating bansa. Hindi lang salita, gawa ang dala. Bawat ngiti may tapang sa likod niya. Boses ng masa, sa vlog ay sisigaw. Pagmamahal sa bayan, walang aatras, walang uurong. Let's do this, para sa bayan. Para sa bayan, Oh yeah, tayo'y mag-aisa. Hawak kamay lang, kwela man o seryoso. Laban na isa, para sa kinabukasan sa ating bansa. Para sa ating bansa. Let's do this. para sa bayan, mula balan hanggang sa totoong labanan. Tawat talino, yan ang ating armas. Let's do this hanggang sa wakas. O ayan ha, seryoso na, pero chill pa rin. Tara na, para sa bayan. Let's do this. Yan. Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Welcome! Ayan, balik na ang kantin. Sana, pag okay na yung internet, makakabalik na tayo. And also, kailangan ko ata ng 500 followers pa sa YouTube channel. So, medyo nahihirapan pa ako. Pero right now, ayan, medyo nakapag-live ako kahapon ba ng isang araw. Ayan, magandang hapon sa inyong lahat. Bagong lahat, please like and share this live. And comment kung mga taga saan kayo para mabasa muna natin. Ayan. Ayan, hello Chamay. Magandang hapon sa iyo. Tapos na agad yung yung impeach. Magla-live na sana ako kasi kanina nag-try akong mag-live sa YouTube. Okay naman. Kaya lang hindi since gamit ko yung cellphone sa pagla-live, hindi ako makapost. May mga gusto akong i-post. Ayan. Hello. Mikley Lanrek. Ayan. Anyong. Hello. Magandang hapon. Maganda, naka-StreamYard tayo, so mababasa ko lahat ng comments nyo. Okay. So, subscribe kayo sa aking bagong YouTube channel, Kokolokoy Political, kasi nga, ito kasing sa Facebook, pag dito nagla-live, after 30 days, nawawala na din yung recording, yung live mismo. So, kailangan kong ilipat yung recording from Facebook to YouTube. So, doon nyo makikita at marireplay lahat ng live ko. Ayan. Rian Adani. Hello, watching from Hong Kong. Proud Bicolana. Yan. Sara Duterte supporter. Ayan. Magandang hapon din, Rian Adani. Ayan. So, ngayon medyo sobrang malaman actually. Para sa akin sobrang malaman yung nangyari kahit alam nyo yon, parang putol-putol. Ayan. Nandito din si Vasquez Bon from Kingdom of Saudi Arabia. Hello sa mga kababayan natin na mga OFW at mga nasa ibang bansa. Grabe kayo. Ayan. Saka na natin pag-usapan ang mga pasabog yung pagsalubong kay Attorney Claire. Diba? So, paano ba nagsimula ang lahat? Una, yung
yung tungkol kay yung iimbestigahan yung SEA Games. Most likely ang target ng NBI, ang target nila ay si Senator Alan Peter Cayetano. Senator, wag mo naman kasi masyadong galingan. Wag mo naman kasi masyadong galingan. 'Di ba? Tsaka hindi si Senator Alan Peter, hindi pwedeng ganun. Dahil lang sa nire-require ka at ayaw kang palusutin sa iyong request, ganyan na ang gagawin mo. 'Di ba? Matibag. So hindi pwede ganti-gantihan na lang. Ngayon, kung pinapatawag ka as witness, ano naman? 'Di ba? Ano naman? Ang nag-present sa'yo, kung magagalit ka matibag, wag kay Senator Alan Peter Cayetano. Magalit ka sa prosecution. Kasi sila ang pumili sa'yo para maging witness nila. Hindi naman si Senator Alan. Alam naman nila ang rules diyan bago nagsimula yan. Alam mo na din kung kailan sila ang nag-strategize kung kailan ka ipipresenta. Hindi Senator Peter Cayetano, hindi ang Senator Judges, hindi ang defense. Sino ang nagsabi na ikaw ang ipipresenta at kung kailan ka ipipresenta? Si Senator Alan ba? Si Senator Alan ba? Hindi naman. Ang prosecution team. So kung meron ka dapat gipitin dahil nagagalit ka, it should be the prosecution team. Lovelyn Franco Britannico watching from Naga. Oy, kababayan ko dito sa Naga. Hello. Sabi dito, they are just showing na wala talagang magaling na gobyerno. Wala talagang magaling sa gobyerno na to. Puro wala ng konsensya. Napraning matipag, sabi ni Vasquez Bon. Okay lang ba ang ano? Okay ba ang ano natin? Ang signal natin? Hopefully okay Gigil lang yan kay Senator Alan. Gusto lang nilang alisin para si Sen Pia na lang ang abogado. Sabagay si Sen Aimee magaling ding magtanong. And in fairness kay Senator Robin. Ako ewan ko bakit ang daming underestimate kay Senator Robin. Ako during the time ng campaign period, tapos nakita kung paano niya ine-explain ang federalism, paano niya ine-explain ang parliamentary government. Sabi ko, Tagalog nga, actually, benefit sa akin, hindi lang benefit, plus factor sa akin that Senator Robin can explain things using Tagalog. Sa totoo, nakakabilib na kaya niyang Tagalogin ang pag-explain ng mga concept. Actually, siya ang nag-explain kahapon nung Romanov. Sa lahat ng mga sa lahat ng mga senador, siya ang nagbigay linaw at nagbigay ng history ng Romanov. Siya din ang unang naglabas ng proof na yung recording mo, ito kay Kalilong to yung recording mo, hindi yan ang original. Ang original ay kung Zoom meeting yan, yung may-ari ng Zoom kung saan yung recording naganap. Meron doon copy ng recording ng Zoom at yun yung original copy. Yang sa'yo, reproduction na lang yan. And that reproduction came from the social media. So ang simple lang, nakuha mo ba yung original? And that's Senator Robin Cayetano. Senator Robin Padilla. Sayang, sabi ni Roque, saserdote. Sayang, wala si Senator Marcoleta. Mas gusto nila yung si Lito Lapid na parang tuod lang. Tahimik lang. Mas tahimik pa siya kay Mark Villar. Ayan. Si Etak Asayas, good afternoon. Hello, hello. So, ayun, parang, again, matibag I'll give you an advice.
next time, sabihan mo ang prosecution. Kung ayaw mo pala dyan na mag-witness at kung gusto mo na ikaw ang nasusunod, sa time na gusto mo, ang kinausap mo dapat, yung prosecution. Okay? Ang kinausap mo dapat, ang prosecution. Bago sila nagbigay ng schedule kung sino ang ihaharap nila, bago sila nagbigay ng schedule o bago sila pumili kung alin yung ipipresent nila, dapat nagpasintabi ka na sa kanila. Hello, Adrian Val, ayan, mga kantin yan. Nandito yung kantin sa Facebook muna ha. Facebook muna tayo. May limit pa kasi yung aking YouTube. So, subscribe kayo sa YouTube channel. Libre po, wala pong ano. Kung gusto nyo, pag nakaabot tayo ng 500 followers or subscribers sa YouTube, doon na tayo. I-open na natin ang kantin doon. So dito muna tayo. So, ayun, hindi pwedeng ganyan. Sa akin, I think, Matibag is barking the wrong tree. Hindi si Alan Peter Cayetano ang nag-ano sa'yo dyan. Ang nagsulat ng pangalan mo na dapat maging witness ka dyan. Okay? Of course, yung mga senator judges, may masasabi kapag magwi-withdraw kayo, tama naman yung point. Even the prosecution. Ito nga even the defense. Isipin nyo, itong prosecution, magbibigay yan ng, this is an impeachment This is an impeachment trial. Okay? This is an impeachment trial. So itong mga lawyers na to, itong mga senator judges na to, pag-aaralan talaga based sa sinabmit sa kanila na schedule ng prosecution. Ngayon, kung ine-expect nila kinabukasan, ikaw ang haharap Matibag. Siyempre, ang pag-aaralan nila ay yung affidavit o kung ano man yung pagdidiskusyonan o kung ano man yung part mo sa testimony. Okay? Yung testimony mo, yung parte mo, ang pag-aaralan ng mga yan. Hindi lang isang senator judge ang mag-aaral yan, lahat sila. At hindi lang sila ang mag-aaral, hindi lang ang prosecution ang mag-aaral, yung defense team din pag-aaralan at pag-i-strategize nila yan. Ngayon, hindi pwedeng pinaglaanan nila ng panahon, pinaglaanan nila ng effort, pinaglaanan nila ng resources, tapos biglang magsasabi ka, next week na lang. After 3 days na lang. Syempre sa'yo sila nakafocus during that period. So paano? Paano kung hindi nila masyadong napag-aralan yung susunod na ipipresenta? Yung ipipresenta na kapalit mo. Paano kung hindi yun ang pinag-aralan nila? Kasi ikaw nga yung focus nila. Ngayon, wag kang magalit kay Senator Alan Peter Cayetano. You wasted their time. Okay? You wasted their time, you wasted their efforts, you wasted their resources. Kasi yung mga senator judges na yan, pag nag-aaral yan, hindi lang sila dyan, may mga advisor pa sila na pwede nilang tanong-tanungin, pwedeng pa-researchin nila, i-research mo nga to kasi gusto kong malaman kung ano yung ganito. So, ang dami mong inabala Matibag. So, bakit ka galit? Ikaw na ang nang-abala, ikaw pa ang galit? Again, kung hindi ka pala ready sa araw na yan, kung hindi ka pala sure na ready ka sa araw na yan, bakit hindi ka sa prosecution nagalit? Bakit hindi mo sabihin, prosecution, hindi pa ako ready sa first week or sa second week?
Bakit kay Senator Alan? Investigador ka pero hindi mo alam kung kanino ka dapat magalit? Kung sino ang may kasalanan sa'yo? Sa totoo, nakaka-disappoint ang NBI ngayon, ha? Dati pag NBI, mataas ang tingin mo kasi mga investigador yan, eh. 'Di ba? So paano yun kung nag-aaral ka ng isang kaso, iniimbestigahan mo yung isang kaso? Hindi naman yung taong yun ang suspect, pero siya ang dinidiin mo. Si Senator Alan ba ang nag-schedule sa'yo na sabi niya, prosecution, si Matibag na ngayong araw. Gusto ko marinig si Matibag sa 4th day or sa 5th day. Si Senator Alan ba yun? Hindi. It was the prosecution who put you there, who put your name there. It was the prosecution who scheduled you on that date. Hindi si Alan Peter Cayetano. As an investigator, hindi mo yun gets? Seryoso ba? As an investigator, ikaw ang head ng NBI. Hindi mo yun gets? Kasi dapat, pag investigator ka, mataas ang intelligence mo. Ikaw ngayon ang ikaw ang investigador. So, ibig sabihin, ikaw ang bumubuo ng mga pieces together. Dito ba kayo sa ka kung kanino ka galit? Matibag, ginagastusan yan ng pera ng mga Pilipino. Milyon-milyon sa isang araw. Hindi pwedeng kung kailan mo gusto sa kakapupunta. Ngayon, kung ayaw mo palang pumunta dyan, sisihin mo again ang prosecution team. Okay, ang prosecution team ang sisihin mo. Mas importante yung higanting kawali, kuya. May higanting kawali ako, pinaglulutuan ko ng laing. Okay, so yun ang una. Diba? Yung prosecution ang naglagay sa'yo dyan, tapos magagalit kay Attorney Alan Peter Cayetano. Ayan. Matibag, flexing muscles na para bang untouchable siya. Yun ang problema. Why are you using your position para gumante sa mga nasabi sa'yo? Sabi ni Hilario, nandito na naman itong vlogger na bugok. Ipaliwanag mo yung 51 billion. Hil, pwede kang umakyat. Okay? Pwede kang umakyat, Hil. Bibigyan kita magsasend ako ng link and then umakyat ka. Ngayon, pag umakyat ka, pag-uusapan natin. Okay? Wait lang. Sabi ni Drode Selasor, kakaiba, Senate na ang mag-a-adjust. Exactly. Diba? Bakit nagagalit ka? Pag umakyat yan, bigyan ng laing. Asan na? Wait lang, check ko. Di ko paano nga invite dito? Invite guest. Ayan. Ayan na. Oh, nag-send na ako ng invite. Alam nyo, mga willing naman akong pansinin kayo kasi alam ko naman na may mga, alam nyo yon, may mga tao na may mga utak naman talaga, pero since alam mo yon, since nagtatrabaho sila sa government o may negosyo sila, they want to be anonymous, so gumagamit sila ng mga troll account, pero may talino talaga. So kaya ako, ang ginagawa ko, kinakausap ko talaga ang mga troll. Pero sana naman,
troll na nga kayo, dapat talinuhan nyo din. Okay, pag wala na nga kayong identity, bumawi kayo sa talino. Hindi yung, anyway, ito naman si Hill, may identity naman. Okay, so ngayon Hill, sabi mo wala akong problema dyan. Nandito naman tong vlogger na bugok. Bakit ako bugok? At bakit kayo papaliwanag ang 51 billion? Di ba problema nyo yan? Pwede natin pag-usapan. I-research natin. I-research natin. Ang problema, punahin mo si Bakit kayo ang nagdidikta kung sino ang pupunahin? Kung gusto nyong punahin si Pulong, punahin nyo. Para kayong katulad kanina yung prosecution team, dapat bago kayo mag-file ng impeachment kay Inday at isama nyo yung unexplained wealth, may ebidensya na kayo. Kung ganun din ikaw, Hill, I will give you a chance na i-present yan dito at kumbinsihin ang nanonood ng live ko. And even yung makakapanood ng recording nito. Bakit ako ang pupuna kay Pulong? Pati ba naman yung gusto nyong gawin, ididikta nyo sa amin? Hindi kayo manalo-nalo sa amin Loser pero diktador? Pag loser, play dead. Ganon. Hindi ko alam kung saan kayo nakakakuha ng kapal ng muka na loser na kayo. Pag loser, di dapat mayabang. Manalo muna ba? Play dead muna pag loser. Okay? Ito natatawa ko. Ang hilig mang didikta, hindi nga manalo-nalo sa eleksyon. Si Pulong daw punahin, di punahin nyo. Bakit kami ang gagawa ng trabaho nyo? Kasi hindi gumagana. Exactly. Okay, let's continue. Hill, pagka pag hindi ka aakyat, ibablock kita ha. Kasi wala naman Okay? Ganon tayo. Pag wag puro lang. Talo na kasi kaya ganyan, mga ugaling mga bangag na trolls. Style nila, ipakita muna nila ang person sa kanila bigyan ng kaso o istorya. Ng kaano-ano. Alam niyo ang boring ng mga boring ng mga loyalista, ang boring ng mga pinks ngayon. Sa totoo lang. Kaya mag-discuss na lang tayo kaysa makipag-usap. Diyos ko, wala na akong nahahanap na quality ba? Okay. So, ayun na yung kay Matibag. Di tapos na. Ngayon naman, nandito na tayo sa palautos yarn. Akyat na po kasi. Akyat na, Hill. Pagbibigyan kita. Pwede na yan pag-usapan. Tsaka para record. Kung kayo yung matatalino, diba, supalpalin mo ko sa sarili kong live. Katulad ng ginagawa ng defense ngayon sa prosecution. Nasusupalpal ng defense ang mga witness ng prosecution. Ganon. Okay. So, ang nangyaring sunod ay nagkaroon ng debate ang prosecution through Shell Jokno at ang defense through Attorney Michael Attorney Michael, nakalimutan ko. Ayan, yan ang problema ko, alam nyo yan yung mataga-kantin. Basta, nasa isip ko na pero nakalimutan ko. Basta si Attorney Michael. POA, ayun. Alam mo kung nasa isip ko, Pao. Attorney Pao, sabi ko parang tao. So, POA, ayun. Attorney Michael POA. Maraming salamat sa mga Kantinians. Alam nyong makakalimutan ako sa pangalan. Mema si Jokno na obiter dictum daw ang Duterte versus House of Representatives. Alam niyo naman si Attorney Shell Jokno. Diba? May pagka-manipulative talaga yan.
may pagka-manipulative talaga si Attorney Shell Jokno. Willing siyang magsinungaling, willing siyang gumawa ng mga kwento at kung ano-ano pa para lang ma-manipulate at makuha ang gusto niya. That's Attorney Shell Jokno. Naalala niyo yung yung mga fishermen na minanipulate nila para maging respondent sa kaso nila laban sa gobyerno. Tapos, nung nalaman ng mga fishermen, nagalit sila at withdraw nila. Na ano yun na-warn yan si Attorney Shell Si Shell Jokno. Na-warn yan ng Supreme Court dahil doon. So may pagka-manipulative talaga si Attorney Shell Jokno. Same din doon sa, 'di ba sa simula pa lang yung sinasabi niya na si Attorney Sheila daw ang ina-address siya. 'Di ba? Your Honor naman yung niya doon, yung siya ba ang Your Honor? 'Di ba? So sinusubukan niyang i-manipulate ulit yung narrative by saying ni Attorney Sheila, imbis na i-address yung presiding officer, siya daw ang ina-address. So sabi ni Attorney Sheila, paki-play po rin yung recording, makikita nyo po doon na pakibasa po ulit, i-review po natin yung transcript para makita natin na ang ina-address ko ay yung presiding officer at hindi yung kabila, hindi si Attorney Shell. Alam na, kita-kita naman natin ng recording. So si Attorney Shell, ito ang unang lumalabas sa utak ko pag si Shell Jokno, nakaabang na ako dyan sa mga manipulation na gagawa ni Shell Jokno. So pag ito ang mahirap sa manipulative. Kailangan intelligent ka. Dapat alam mo ang sinasabi mo, dapat alam mo ang proseso kasi itong mga manipulative, they are willing to lie as if it is the truth. 'Di ba yung obiter dictum? Nung nagsasalita siya, akala mo talaga totoo. 'Di ba? So, ganun 'yun. Ang kalaban ng manipulation ay yung mga aware at yung mga intelligent. Kasi pag aware ka at intelligent ka, hindi ka na ma-manipulate. Sabi dito ni Rian Adane. Ganito guys mag-comment lang kayo na mag-comment kasi sa canteen or sa live ko, nagbabasa talaga ako ng comment. Binabasa ko as much as possible yung mga comments nyo. Okay? Hirap sa mga supporters ng mga bangag kasi hirap nilang umintindi sa mga issue which is malinaw pa sa tubig ng dagat pero di nila makita yon. May kasabihan nga na ang bobo meron pag-asa na makaintindi kumpara matanga. Obsolete yung cited jurisprudence ni Jokno, hindi landmark cases ng impeachment process. Sabi dito, ganyan galawan ng Pinklawan. Aktivistang NPA, mahilig gumamit ng taong bayan at word na taong bayan, yan sila Jokno. Oo. Yung ang taong bayan, asan yung taong bayan na yan? Mahilig sila yan, taong bayan, taong bayan. Sino taong bayan? Isasabihin. Ang problema, kahit ano lang yan kahit maliit na mob lang sila, taong bayan pa rin yun. Pag taong bayan, ang tawag dyan ay astroturfing. Yung kunwari, marami, pero konti naman pala talaga. Nahirapan mag-elaborate si Jokno sa Balya versus Cabrera at Duterte versus House of Representatives kasi bubulusok yung argument niya na appeal to emotion. Sabi hindi ko pwede basahin. So, ayun. Ngayon, siya sabi ni, ang point ni Attorney Shell Jokno na dapat daw ituloy yung pagbukas ng katotohanan. Mga ganon. Pagbukas ng katotohanan. Pangalawa, may kakayahan daw
ang tanging Senado ang may kakayahan para mag-issue ng subpoena at maglabas nitong mga gusto nilang ipalabas na mga bank account, 'di ba? Bank records, BIR information, mga tax information and everything. At hindi lang yung kay Inday, pati sa asawa niya, which is a private citizen. Isa pa, gusto nila na hindi lang nung panahon na vice president siya. Gusto nila nung panahon na vice mayor siya, nung naging government official siya. Natatawa ko dyan sa argument niya na kasi daw ang kredibilidad, yung ganun, ay continuous, daw yan continuous na pinapatunayan, 'di ba? Napaka-manipulative. Ang kredibilidad daw ay continuous na pinapatunayan. So dapat daw even before daw tinitignan 'yan. Nakakaya naman kay Laila de Lima. Talaga kredibilidad, reputasyon talaga pag-uusapan natin. Nakakaya kay Laila de Lima na kumabit sa may asawa ng may asawa. Talaga, reputasyon talaga, Shell Joke, no? Talaga, Shell Joke, no? Ikaw, na pinagalitan ng Supreme Court dahil sa pangmamanipulate ng mga ng mga fisher folks. Talaga, fisher folks na lang iniisahan mo pa? Talaga ba? So wala ka sa posisyon na magsabi niyan. Pangalawa, dapat wala ka diyan. Ano yun, magmamalinis ka diyan? Ngayon, kung titignan natin na it's a continuous process, so titignan natin yung mga manliligaw na binasted ni Inday? Titignan natin lahat, pati yung, kunwari nung grade 1, may tinusok siya ng lapis na classmate. Titignan natin yan because it's continuous. No, dapat may limit lang. Malinaw ang limit ng impeachment. Ngayon, ang point dito is, kung may nagawa ka before, you have the chance na i-correct yun at pwede kang magbago and everything. Talaga, kung titignan natin, good moral character, titignan ng ang kumpanya mula ngayon hanggang sa nung bata ka. This is why ayaw nila ng technicalities. Kasi nga, hindi gagana yung mga arguments nila sa mga technicalities. Hindi gagana yung manipulations nila sa mga technicalities. And these technicalities na sinasabi nila, ito yung mga rules, ito yung mga batas, ito yung konstitusyon. Nahihirapan sila na i-push ang manipulation nila sa tao at sa impeachment trial na to kasi nga ang kumukontra sa kanila, anong pumipigil sa kanila? Yung mga rules, yung mga batas at yung konstitusyon. Because how can you manipulate when it's clear kung ano yung rule? How can you manipulate something kung clear yung batas? So, bendalo. Gusto nila, mga bendalo-bendalo. Diba? Sabi ni Angian, yung naglalag sila ng witness nila, meaning defense is defensing, yes. Diba? Bakit ka kung feeling mo, sila tong nagre-regroup, sila tong nagre-strategize. Kung gumagana yung strategy nyo, bakit binabago nyo? Bakit may mga... Di ba dapat kung feeling nyo na nananalo kayo, di ba dapat, ituloy-tuloy lang natin to kasi gumagana. Meaning, kayo mismo, alam nyo, tagilid kayo. So, kailangan nyong baguhin. Diba? Kailangan nyong baguhin kasi tumatagilid kayo eh.
Sabi dito, may limitations ang batas, hindi saklaw ng impeachment court sa Sabaya versus Cabrera kasi ang gusto, it was explained na ang gusto ni kasi is a classic case of fishing expedition. Exactly. Sabi nga ni Atty. Pua, mamaya, maganda. Alam mo si Atty. Pua, ang simple lang niya din mag-explain, pero malinaw. Sa Sabas Camp pa lang, pag-uusapan na natin ang kredibilidad. Ano masasabi mo sa laway ni Pua balik sa inyo? Well, yung laway ni Pua, nakikita ko naman, pero hindi yung laway ni Pua, nawawala. Nawawala yung laway ni Pua. Promise napansin ko. Pero okay, nandyan siya, hindi nga siya dumidila, nawawala. Eh yung kay, yung kay Luistro. Akala ko nga sapot ni Spider-Man eh. Kasi hindi ko nakita nung una. Pagkaganyan ko, as in, ang lapot, tapos consistent. Consistent ang kanyang performance and appearance doon sa ano. Kay Pua, well, kung makikita mo na doon, panoorin mo. That's normal. Yung kay Luistro, hindi na normal yon. Seryoso, yung may laway ka dito habang nagsasalita, medyo normal pa yun. Kung kay Luistro siguro, yung, okay, nagsasalita siya, tapos ilang minuto nawala na din. Tapos meron na naman, okay. Pero yung kay Luistro talaga lumalaban. Lumalaban yung kay Luistro, sabi niya, hindi niyo ako mapapatay. Parang ang gusto kong impeach ay yung laway ni Luistro. Kung hindi niya pinunasan talaga, talagang long-lasting. Yeah. Walang bumalik, Zen. Ma-zero. Wala. Debate nga tayo. Okay. Okay. Let's go. Ayan. Zen, ma-zero. Akyat na. Yung laway ni Luistro, very creamy. Super cheesy. Super milky. Gana. Yung laway ni Powa, hindi kadiring tignan yung kay Luistro parang parang Bavarian. Ayan, Zen, Mazihiro, debate daw kami. Let's go. Anytime. Gusto ng exposure nung laway ni Luistro. Oo, yung laway ni Luistro talagang, kumbaga, nag-attend din talaga siya. 'Di ba? Talagang gusto niyang ipakita na siya ang boss. Ganun. Sa totoo, yung kay 'di ba? Hoy, Zen Maziro. Ayan na, rinesend ko na yung yung link. Gusto mo muna po. Hindi ka, okay. Pwede ko ba tong ipin? Ayan. Ayan na. So, anytime. Huwag niyo inaano-ano ng debate. Anytime yan. Laway ang nagdala. Diba? Chill at happy lang tayo dito. Diba? Huwag niyo i-compare yung laway ni Attorney Michael Pua sa laway ni Luistro. Kasi yung kay Attorney Michael Pua, kumbaga sa Monsters, slime lang siya. Yung kay mga na final boss. Final boss level, God level na boss, na monster, ganun. So, sorry kahit panoorin nyo, nakikita ko, okay, parang, okay, may laway sa Attorney Pua, pero, it's normal, nawawala-wala siya. Pero, yung kay Attorney yung kay Luistro, may gustong patunayan. Yung laway ni Luistro, yung may rabies po. Grabe kayo kay Luistro, wag naman kayong ganyan. Diba?
So yung mga troll, alam nyo, or yung mga kabila, talinuhan natin. Sa totoo, mabibilib ako sa inyo. Kunwari, umakyat kayo, tapos nakipag-debate kayo, tapos nagalingan. Magagalingan ako sa inyo, papalakpakan ko pa kayo. Kasi for the longest time, wala akong makitang quality na may talino at may tapang sa inyo at may galing. Importante na may opposition din sa amin na may talino. Kay Jokno naman, the Bluetooth device is disconnected. Stuck na sa kagilid. Parang tarta. Tawang-tawa na naman kayo. Nawala yung naghahamon ng debate. Pangalawa na... Okay, pag-usapan na natin. So, ayun. Saan na ba tayo? So, yung kay Jokno, di ba? Tapos sinasite niya si Senator Alan Peter Cayetano, si Senator Chis Escudero. Di ba? Okay naman yan. Wala namang problema. Pero, ano pa nga, may mga, yan, yung mga jurisprudence na binigay niya. Ayan. So, ayun, sinite niya yung mga yung mga sinabi ng mga senador na nandun, si Chis Escudero, si Alan Peter Cayetano, Senator Alan Peter Cayetano, doon sa impeachment ni Corona. Ano pa ba? Ayun, sinasabi niya lang na parang ginigilt trip ba? Ginigilt trip na may kapangyarihan kayo dito. Kayo ang kailangan ng mga Pilipino para lumabas ang katotohanan. Ganon. Kayo ang dapat parang ito ay parang ganon, parang wag nating harangan ang paglabas ng katotohanan. Maglabas na kayo ng sabpina kasi totoong may kapangyarihan kayo, may kakayahan kayo, gano'n. Ganon ang manipulation ni Attorney Shell Jokno. Ngayon, ang gagana na sana eh. 'Di ba parang maemosyon, oo nga naman, buksan na natin, hanapin natin 'yan, wag niyo kaming pigilan. Yung ganon. Ngayon, gagana sana 'yon kung wala si Attorney Michael Pua. So si Attorney Michael Pua na defense na. Una, hindi to sa may kakayahan kayo. Ganon. Ganon naman ang point ni Attorney, hindi to sa pag-question kung may kakayahan kayo o wala. Ito ay tungkol sa due process, sa karapatan. Ito ay tungkol, kasi paano natin nasasabing walang due process o hindi ito sumusunod sa due process? Kasi, ang nangyayari dito ay fishing expedition. Yung complaint nila nandito. Pero wala dyan nakalagay kung saan yung mga ebidensya nila dito sa sinasabi nilang unexplained wealth. Walang bank records, walang kahit ano, even SALN. Ang gumagawa niyan ay ang prosecution. Ang burden of proof ay nasa prosecution at hindi sa Senate. Hindi ang Senate ang dapat nagpo-produce ng ebidensya ng akusasyon ng prosecution. Akala ko ba dito sa mga natin, sa mga public prosecutor, sa House of Representatives, akala ko ba substantive na? Akala ko ba para sa inyo very substantive na yung dininig nyong case ni Inday. Kaya nyo
ipinasa na, kaya kayo bumoto kasi feeling nyo, ikakapanalo na. Inilipat nyo sa Senate, yun pala ang gusto nyo, ang Senate ang mag-produce ng ebidensya. Unexplained wealth. Hindi ba dapat kayo, nasa inyo ang burden of proof, hindi sa Senado? Diyan natin titignan kung ang Senate ay magpapagamit sa prosecution. Kung pupunta kayo dyan prosecution, since mga lawyer naman kayo, alam nyo na dapat dala-dala nyo ng ebidensya. O kahit papano, malinaw yung pagturo nyo sa ebidensya. Ay, ato pa pala, babalikan muna natin. Napansin nyo yung mga wordings ni Shell Jokno? Hindi yung balance ang pinag-uusapan, but the transactions. Ang pinag-uusapan ay mga transactions. Which marami na akong content about that. Na, dumami ang, of course, yung mayaman yan si Inday, lawyer yan. May negosyo yan. At si Inday ay hindi naman ano. Siyempre, yung asawa niya, may mga negosyo din. Lawyer din yan. So habang tumatagal, yumayaman talaga. Pag yumayaman ka o dumadagdag ang pera mo, talaga magkakaroon ng transaction. Ang tanong, gaano kayaman? Kayo ang dapat magpatunay. Kayo ang magpatunay na meron siyang mga transaksyon na talagang, even yung yung AMLC. Wala naman nagsabi na irregular yung mga transactions. Yung mga na-flag ng AMLAC na lang guys, hindi na ako AMLC. Yung mga na-flag ng AMLAC, once na-flag yan sa kanila, iimbestigahan na agad nila yan. Diba? Yung mga tatawagan muna ng bangko. O ituloy na yan. Kunwari may nag-deposit 500,000. Tapos tinawag, oy, meron pa dito nagde-deposit 500,000, ganto, tatawagan, i-check ng galing pala yan dito. So doon pa lang magde-decide na ang AMLAC kung i-continue yung deposit, yung withdrawal or anything. Not because na flag ng AMLAC may mali na. Ngayon malalaman mo kung may maling nagawa ang AMLAC kung nagdiretso ito sa kaso, money laundering. Nagkaroon ba ng kaso? Nagkaroon ba ng kaso? Yun ang kailangan yung patunayan. Kasi kung nagkaroon ng kaso, matagal nang na-convict kung talagang may problema. Ang problema, kahit yun, wala kayo. Nag-akusa lang kayo galing sa guni-guni nyo. Ngayon, umaasa kayo na mauuto nyo at mamamanipulate nyo ang Senate. Ako, I think sinasabi ko sa inyo, kaya ang one thing na talagang, alam mo yun, naamoy ko kay Shell Jokno na manipulative siya. And I think, yan ang rason kung bakit si Jokno ang naka-assign dyan. Kasi siya yung magaling mag-manipulate. And they are trying to manipulate the Senate para sila ang mag-produce ng ebidensya doon sa akusasyon nila. Hilario Dalina, hindi ka aakyat, ibablock na kita. Kanina ka pa, sabi ko umakyat ka eh. Ayan, block na. Diba? I think, kailangan kasi nila na ma-manipulate yung Senate court, impeachment court. That's why they think Jokno is the most manipulative sa kanilang grupo. Kaya siya ang ginamit. Ang problema, sabi, fishing expedition yan. Ayan.
Manoy, ano masasabi mo dun sa 4 na witnesses daw sa kampo nila Bacolao Luistro na hindi na daw nila need i-present, including yung police at si Attorney Zulaika Lopez, po ba yun? Kasi daw, nakita na yung video presentation kahapon sa kampo ng prosecution kasi wala naman na silang kayang patunayan. Ako kasi wala naman na silang kayang patunayan at hindi nga gumagana, and I think na-realize nila na magaling ang defense. Na-realize nila na mas marami silang ihaharap na mga witness, mas marami ang makakalkal at magiging hindi consistent sa kwento nila. Naalala nyo yung yung mga typo? Mas marami silang ipe-present na ebidensya, mas marami silang ipe-present na witness, mas mapapag-aralan lalo at mapupush ng defense yung mga nakita nilang inconsistencies, mga typo, mga manipulation. Kaya napansin nyo, dito sa kwento na to, medyo binawasan na nilang grabe. Wala naman nila, hindi nila kayang kasi, ang kailangan nilang patunayan, walang problema sa video. Ang kailangan nilang patunayan na krimen talaga. Krimen talaga. Yun ang kailangan nilang patunayan eh. Pag in-invite nila si Attorney Zulaika Lopez, lalabas ngayon ulit yung emosyon ni Attorney Zulaika nung panahon na yun. Na she felt so threatened. Feeling niya yung buhay niya ay threatened. Yun yung ayaw nilang lumabas, yung yung context, bakit sinabi yun ni Inday. Nakita niyo na to sa post ko, di ba? Na bakit, ito ako very missed to sa akin. Missed opportunity to sa akin kasi doon sa redirect, parang ang point nila dito, kung typo ba yan, kung sakaling na iba yung date, napatunayan ba noon na hindi na nag-threat si Inday? Sabi na hindi. Ako, I think this is a very, very missed opportunity. Yung i-push ba kung bakit importante yung date na yon. Sa akin kasi this will add to the context bakit sinabi ni Inday yung mga kataga na yon. Pwede yang hindi totoo yan eh. It's a bluff. I think more on it's a bluff. Diba? Una kung nagsasabpina na at iniimbestigahan na si Inday even before that, which is alam naman natin totoo. Kaya lang yun nga yung proof that they are already operating Inday Sara. Yun ang mapapatunayan nun. Bakit nyo iniimbestigahan? Bakit kayo naglabas ng sabpina para imbestigahan si Inday? Hindi pa naman niya ginagawa yung utterance na sinasabi nyo. Diba? Hindi pa ginagawa ni Inday yung sinasabi niyong impeachable offense. Hindi pa ginagawa ni Inday yung sinasabi niyong krimen niya. Bakit niyo iniimbestigahan na siya weeks before that utterance? Ibig sabihin, wala pa man siyang ginagawang utterance, ino-operate niyo na siya. Hinahanapan niyo na siya ng mali. Hinahanapan niyo na siya ng kaso. Hinahanapan niyo na siya ng bagay na pwede niyong magamit sa kanya. Ang NBI is under DOJ and DOJ is under the Office of the President. So the office, the executive department na under kay Bongbong Marcos is operating Inday Sara already. Wala pa man siyang ginagawang krimen sa mga mata nyo. One, di ba? Kung yun ay naipush na this proves na you are operating Inday Sara already. Kaya nga, sobrang ganda nung tanong ni Senator Amy. Sorry alam nyo, I'm very, very objective kay Senator Amy. I
criticize Senator Amy nung mga panahon na hindi pa siya lumalabas. Pero sa totoo lang, sa akin, sobrang importante nung point niya na yon. Na, so iniimbestigahan nyo na si Inday bago pa man yung video. Sobrang ganda nun because it means there is really an operation versus Inday. There is already an operation from the executive department versus Inday. Hindi tayo titigil doon, hindi doon nagtatapos. Pangalawa, yung mga hearing versus sa confidential funds at yung mga hearing versus sa mga tao ni Inday. Kaya nga nandun si Attorney Zulaika, 'di ba? Ano nga 'yon? Na-contempt siya kasi pinipigilan niya daw yung mga ganon. Hindi siya sumasagot ng direkta. Yun ba yun? Basta ganon eh. Kasi hindi nila makuha yung gusto nilang sagot kay Attorney Zulaika. Yun lang yun. Kaya siya naka-contempt at naka-detain siya ngayon. Nung mga panahon na yun. So, sino sa executive? Si Bongbong Marcos. Na asawa ni Lisa Marcos na talaga ba magkukunwari pa tayo na hindi nakikialam? Pangalawa, yung mga hearing versus Inday Sara sa House of Representatives. So, pasok. Pasok, di ba? Bongbong Marcos, Lisa Marcos, and now, House of Representatives, Martin Romualdez. Sabi dito, sa bagay, yun ngang sarili na mismo nilang resource person o witness, laglag na sila. How much more if kunin pa nila pagsalitain si Attorney Zulaika, lalo na silang madidian at bumula ang laway ni Luistro. Pwede pa naman sigurong ma-bring up when it's time for the defense to present the evidence. Yes, actually. Actually, dahil dyan sa dalawang witness pa lang, ang daming mga possible witnesses na pwedeng ipatawag ng defense. Kaya the more na ipipresent nilang witnesses dito sa defense, the more na malulugbok sila. That's why they need to remove a lot of witnesses. Kasi magaling nga itong defense. Akala mo, bato na ibabato mo sa kanila, yun pala, ibabalik nila sa iyo na mas malaki, mas masakit. Binibigyan mo sila ng batong itatapon pabalik sa'yo. Binibigyan mo sila ng bato na ipupukpok mismo nila sa ulo mo. Ganon. So ngayon, why would you give them more stones, more rocks? So winidraw na nila. Diba? So okay, 'di ba yung operation, 'di ba si Inday Sara presented by the defense na merong nagsabi sa kanya na nanganganib ang buhay niya sa House of Representatives. Yung video na yun, yung present na una ni Attorney Vinluan, na si Inday mismo nagsasabi na meron sa kanyang nagsabi na nanganganib ang buhay niya doon sa House of Representatives. Doon mismo sa video na inimbestigahan ng NBI. So isipin mo, tapos, di ba, tinanggalan siya ng 75 na security, yung mga pinagkakatiwalaan niya. Yung mga pinagkakatiwalaan niya, yung siya mismo nagpili, yun yung mga tinanggal. And more, yung picture niya, kapag umaalis siya, lumalabas sa media. Lumalabas sa social media, lumalabas sa media. Kino-compromise nito. Kita nyo, compromise ang security niya. Binawasan siya ng mga pinagkakatiwalaan niyang mga security. Lumalabas ang mga pictures niya na dapat hindi naman. Ino-operate siya ng NBI kung yun ang mapapatunayan noong subpoena na yun na nakadate ng November 6. Ino-operate siya ng House of Representatives.
At meron mismo nagsabi sa kanya na nanganganib siya sa House of Representatives na kung saan nandun sila. So imagine if you can establish that context. Isipin mo, may nagsabi sa akin, sige, subukan nyo. May nakausap na ako. Sige, subukan nyo akong suntukin ngayon. Nakausap ko na yung kapatid ko na siya ang susuntok sa inyo. Sige, suntukin nyo ako. And that's to discourage kung ano man yung balak nila. Compromise lang sila. Nandun sila sa mismong detention ng House of Representatives. Detained sila ng House of Representatives. So, kumbaga, ino-operate ka ng head ng House of Representatives, tapos nandun ka pa sa teritoryo nila. May pinapasok ba sila na VP-SPG? Doon sa mismong ano? So ako, I think it's a missed opportunity. This could have broadened and strengthened the context. Bakit sasabihin nyo ni Inday? It could be a bluff ni Inday. Na, okay, sasabihin ko to para hindi sila mag-ano. Kasi nandito ako sa teritoryo nila eh. Hindi ko naman maiwanan yung tao ko. Na gusto nilang ilipat sa Women's Correctional eh, naka-contempt lang naman. So, I think it's a missed opportunity, but I think the defense team will still have another hindi ko alam kung paano nila. Pwedeng mali ako guys, pero sa akin kasi pwedeng ganun. So pwedeng mali ako. Pero ako, yun ang opinion ko. Kanya-kanya naman tayo opinion dito. So, hopefully, 'di ba? Hopefully, kasi yun yung ayaw palabas ng ano eh. Ako since ang context, ang ayaw ipalabas ng prosecution, pukpukin mo ng context. Yun yung ayaw nila eh. Alam ng prosecution na ang kahinaan nila ay yung context. Yun yung kryptonite. Yun yung kryptonite ng argument nila, ng article of impeachment nila. So ngayon, doon mo sila pupukpukin. Ayaw nyo ng context ha? Ito ang context. Context. Ito pa isang pagkakamali ni Matibag. Ay, ni Matibag. Pagkakamali ni Lotok. Kasi ito pa ang pagkakamali ni Lotok. At dito din magaling yung ito pa pagkakamali ni Lotok ni Attorney Lotok. Umagri siya na importante ang context. Diba? Umagri siya na importante ang circumstances at ang context. Wala na. So ngayon, since umagri na si Attorney Lotok na witness nyo prosecution na importante sa threat ang context at ang circumstances, i-open na natin ngayon itong ayaw nyong ma-open. The context and the circumstances. So ako, yung recross ng defense, medyo nanghinayang ako doon. Pero generally, magaling si Attorney Vinluan, generally. And kudos din doon sa kalaban. Si Attorney Ligutan,
Sorry, mahina talaga ako sa apelyido. Kudos, magaling. Magaling din talaga yung prosecution. Pero I think the defense team, kaya nga 'di ba, nag-withdraw sila ng mga ano. Kasi sobrang mali talaga kung ayaw nila ng context, bakit mo pa ihaharap si Attorney Zulaika? Ngayon, alam mong papunta na tayo sa context, maghaharap ka pa ng mga ebidensya, maghaharap ka pa ng mga witnesses that will further their chance to open the context. Bakit nga ba nasabi ni Inday ang mga iyon? Dahil ba nagsabi siya nun? Kasi bluff is a strategy. It will discourage her assassination. You are preventing the assassination. It could be a bluff. It could be true. Pero both ways, it is strategic to scare someone na may masamang balak sa kanya. Lalo na kung yung security niya ay very compromised na. Guys, yung mga security ni Inday at security ng ng presidente, hindi sila ang ano diyan. May nagha-handle diyan, may nagre-recommend kung sino ang dapat nandiyan, sino ang mga pumipili. Kaya nga hindi sila pwedeng hindi ba sila yung kaya nga kahit gusto nila bang marami ang tao, kita mo si PRRD, gusto niya lumapit sa mga tao pero inuuna pa rin ng security niya yung security niya kaysa sa gusto niya. Kasi hindi talaga sila nagre-report directly kung kanino sila nagbabantay. So ngayon yung issue nilang 300 plus, nakakita na kayo sabay-sabay 300 plus, sabi ni Reynalyn Luder, "Sir, na-miss ko ang live mo." Diba? Nakakita na kayo 300 sabay-sabay kay Inday? Ang tanong, sino ang nagde-decide? Sino ang nagbibigay ng security kay Inday? Si Inday ba nagsabi, gusto ko 400. Gusto ko 300 ang security ko. Siya ba? Siya ba ang humingi? 300 plus ang gusto niyang security? O may ibang nagde-decide niyan? Talaga? Si Inday ang nag-require na 300 plus ang security niya o may ibang nagde-decide? May ibang nagde-determine kung ilan ang security ni Inday. Ito ang problema ha. This is how manipulative itong administrasyon na to. At also itong mga liberal. Ganito sila magtrabaho. Imagine guys, si Bongbong Marcos ang naglipat ng confidential funds kay Inday. Pero sino ang pinupukpok nila about dun sa confidential funds na nilipat ni Bongbong Marcos kay Inday? Si Inday, imbes na si Bongbong Marcos. Pero yung pera na yon from Bongbong Marcos. Ganun yan din dito sa sinasabi nilang issue nila sa security. Bibigyan kita ng almost 400 na security. Tapos gagawin mong issue kay Inday. Si Inday may 300 plus na security. Hiningi ba yan lahat ni Inday? Siya ba ang humingi niyan? Siya ba ang nag-determine kung ilan ang number? Siya ba ang nag-demand? Nakakita na ba kayo na si Inday may 400? May almost 400 na security sabay-sabay? O yun lang yung mga pinagpipilian na pwedeng maging security ni Inday?
Sabi dito, parang ang nangyayari tuloy, yung prosecution na ang nagiging defense. Yung tipong naghagis sila ng bato, kalaunan nag-bounce pabalik sa kanila. So, ano pa ba? Actually, marami pa. Pero guys, putulin natin to ha. Putulin natin to. Siguro i-continue natin kung may time pa ako kasi kailangan ko nang umalis. Nandito pa lang tayo sa simula. Sabi si Lutok, ang sarap lutok. Nagsisimula pa lang tayo, dun pa nga lang tayo sa unang unang points ni Attorney Michael Pua eh. So baka ang susunod kong live doon na sa aking YouTube channel, yung Kokolokoy Political. If ever makakapag-live ako, doon na ako magla-live. Ha, yun na muna guys. Yun na muna guys ha. Pasensya na, ang sarap nung discussion, ang sarap pang pag-usapan further. Pero yun nga, pasensya na. Ako na ang si Mr. Bitin. Yeah. Laging bitin ang live ko kasi yung oras ba? Kailangan. Ha? Magkita-kita tayo if ever kaya ng ano ko ulit. Kaya ulit ng kaya ulit ng aking internet connection mamaya dun na sa YouTube. Okay? Search nyo lang Kokolokoy Political. Hindi yung nauna. Hindi yung nauna kung yung nasa 100 plus pa lang ata na subscriber, doon po ako magla-live. Hindi yung 10,000 plus, ha? Okay, okay? Bye-bye, guys. See you